Oh, game, tuloy. Bakit? Yun ang masarap ng matanda ka na pala. At matanda ka na rin sa politika. Wala na akong dapat tanawin na utang ng loob ng kahit kanino. Aha, o nakita nyo? Kayo, eto, dyan sa mga basher din. Doon sa mga DDS, doon sa mga sigaw na sigaw, Lost, Nemo! Ano, natutuwa ako sa inyo kapag kayong yung mga nagsasabi kayo, Lost, Nemo! Ano pa ba Sige nga, Chi, sabihin mo nga, Ma'am Ophel, Christian Bom, good morning po sa inyo. Sabihin nyo nga sa akin yung mga Marijo, Leonida Negrillo, Dut Pintura. Sabihin nyo nga sa akin yung mga palaging kinokomento ng mga DDS. Lost Nemo. Ano pa ba? Madami. Piling nyo ba nasasaktan pa ako dyan? Sabihin, naku, maigsi ang dila ni Mark Ramos. Naku, bulol si Mark Ramos. Naku, ganito. Anak na tinapa. Sa sobrang tagal ng vlog, ang tagal-tagal ko nang nagbablog, ang tagal-tagal ko nang nakikipagbardagulan, tingin nyo, sasaktan pa ako dyan? Di ba? Wala na ho sa amin yan. Simula umpisa ng umaga namin, pagkabuklat ng cellphone ko, nandiyan, nakalagay yung Facebook, yung YouTube ko. Sulat doon. Oy, Mark Ramos, ipatutumba kita, ganito, ganyan. Wala lang. Babasahin ko lang. Ganun lang ho yun. Sanay na kami sa ganyan eh. Di ba, Marber Bila? Sasabihin, bayaran ka, Mark Ramos. Bulol ka. Maikli ang dila mo. At the end of naman, may 1,000,000 ako. Uy, grabe. sorry. Joke lang ho yun, mga kababayan. No? Miski po sa YouTube, hindi po umaabot ng 1,000,000 yung sweldo ko, ha? Wala ko, mainis na naman yung mga DDS sa atin. Tuloy na po, Senator, Senate President Tito Soto. So kahit sino masagasaan namin doon, kami kasi na to. Basta gusto namin tumino ang takbo ng bansa. Gusto namin tumino ang takbo ng hindi nyo sila matitinag ng ganyan-ganyan. Ibabash nyo. Gagawing Itbulaga ang Senado. Wala na silang pakialam sa inyo. Diba? Ang gusto lang nila, kung ano yung mga nakasulat sa konstitusyon, kung ano yung mga nakasulat sa batas, kung ano yung mga dapat at tama na sinusunod, gagawin nila. Kahit i-bash nyo pa sila ng iba. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, wow, laki ng sweldo sa YT, maraming mainggit sa yung DDS. Wala nga, joke lang yun, ikaw naman. Naniniwala ka naman agad. Mapagbiro tayong tao, alam nyo, tingnan nyo nga yung channel natin, para palaging kwelahan lang, katatawanan lang. Kasama po yun sa katatawanan lang po. mapatino ang reputasyon ng Senado. So kahit kami magkabaong-baong dito, kami batuhin at patayin ng kusino, wala kami pakialam na. Nakita nyo, pati pagpatay sa kanila, wala na silang pakialam. Mga bossing, ewan ko lang kung makalapit talaga kayo kay Senator Tito Soto. Napakarami din hong bodyguard dyan, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Marber Avila, 50K lang per dollar, 1,000,000 pesos. Wala nga. Ikaw naman, joke lang yun. At this point of our lives, nakita na namin lahat ito. Patinuin natin to, hindi pa pwedeng ganyan na matatakot kang banggain kung mabibigat yung mga babangga mo. Oo, di ba? Hindi, mabibigat mo talaga yan, mga kababayan. Yung mga DDS, makikipag-asara, makikipagmurahan pa yan, mga yan, ha? At natapos yung araw, ano na pala mo? Doon sa pakikipagmura mo, doon sa pakikipagbardagulan mo. Siyempre, kapag sinabi, ako, kumita ako doon sa YouTube. Lalo hong maiinis yung mga yan, mga boss. Anyway, alisin na ho natin iyan. Dito ho, mga kababayan, sa susunod, no, ano pa sinabi ni Senator Tito Soto dito? Rule of law and to the Constitution. Ayan, sadali. Atras natin. I do not feel alluded to because kaibigan ko yung mga Duterte. Walang personalan lang, di ba? Ganun lang. Walang personalan. Kailangan namin mag-imbestiga dito. Kailangan namin imbestigahan. Kung masama yung inyong mga pangalan, sorry. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magagalit nga naman. Di ba? Sabi ni Teresa Balois,
Matagal na po akong fan ni Sir Mark. Natutuwa po ako sa kanyang vlog. Salamat po. Ko pa isang anak eh. Di ba? Oh, kami si President Duterte, mas matanda na kami magkaibigan kaysa sa kanilang lahat eh. 1988 ako eh. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City, Mayor siya ng Davao eh. Aalisin na natin to. Ay, hindi. Sige. Yung Vice Mayor niya, ang Vice President ko for Mindanao, na inayos namin ni Mayor Digong noon. Trabaho lang. Di ba? Kaya lang, kung masama ang inyong pangalan, sorry. Kailangan namin gawin ang aming trabaho. Ganun lang, di ba? Ibalik ang tiwala. Totoo to, Maxip. No, yung sinasabi mo, ibalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Ay, totoo ho yan. Kasi nawalan talaga ng tiwala nung panahon ng si Chis Escudero. Sabi ni Poging Alfredo, interviewin mo, Deskaya, boss, para may 10 million ka. Malabo yun, sir. No, kung sakali man totoo yun, panahon ng eleksyon yata yun eh. Hindi naman tayo, tsaka hindi naman ho tayo Julius Babaw. Di ba? Yun, Julius Babaw, malaking channel at sikat ho yun, mga bossing. Matagal na kami magkakilala eh. So, I do not feel alluded to. Baka may mga ibang tao siyang binabanggit yan, but definitely not in my case. As I said, to me, this has nothing to do with personalities. Di ba? Pero kapag kaganyan, Senator, sorry. Senate President Tito Soto, pagka ganyan, nako, panigurado ako, pepersonalin ka na nung mga Duterte na yun. Pepersonalin ka na nung mga Duterte na yan. At ito naman mga bossing, no? Si Senator Ping Lacson. Peso worth of insertions. Ito si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Tingin ko, ito na yung pagbabanta ni Senator Ping Lacson doon sa mga kapwa niya, mga senador. Sa mga senador sa bantang masangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Ayan narinig nyo, balitang-balita sa Radyong Sira. Ulit! Sa mga senador sa bantang masangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposal. Sorry, ayan naririnig Kaya nga mga kababayan mas maigi po talaga na si Senator Ping Lacson ang maging Senate Blue Ribbon Committee at mag-imbestiga diyan sa mga flood control project na yan. Di ba, Ma'am Senaida Biernes ng Singapore? Naku po, punta po kayo sa 3rd floor ng Lucky Plaza. Ang sarap po ng mga paulam doon sa mga kapwa natin Pilipino. No? Dati nung nakatira ako dyan sa Singapore, ang sarap.